kapuso, andito ho tayo sa CAA Elementary School dito ho sa Las Piñas. Ito po ang may pinakamalaking bilang ng mga enrollees sa buong Las Piñas at isa rin sa may pinakamaraming bilang ng mga estudyante sa buong Metro Manila. Gaya na nakikita nyo, pero kahit po ito may pinakamalaking bilang ng mga enrollees sa Las Piñas, ay 2 shift lamang po ang klase dito. Pero nakikita nyo ito, nagpapasukan na ho, alas 6 ang pasok ng yung first shift at yung mga grade 1 students, sinasalubong ng mga teacher, may nakalagay na ganyan para alam ng mga estudyante. Susunduin nyo muna dito yung estudyante, diretso sa kanilang classroom para lang ho yun sa mga grade 1. Ayan, para malaman pa ho natin yung mga pagbabago dito, kung mayroon man, at ano ba yung mga ginagawang mga hakbang para ma-accommodate ang bilang ng mga estudyante. Kakausap po natin si Ginoong Ronaldo Lara. Siya po ang principal ng CAA Elementary School. Sir, magandang umaga po. Magandang umaga po, Ms. Susan. Apo, ilan po ang bilang ng mga estudyante natin dito? More or less po 10,200 and still running po. Meron pang nag-enroll until now. Kumpara last year, saka ngayon, nadagdagan ba ang bilang? Medyo parehas lang po halos. Parehas pero we're expecting na madadagdagan konting-konti lang dahil yung kindergarten nasa 1,100 pa lang po. Sa kabila ho ng ganung bilang ng mga estudyante nyo, paano nyo sila nagawa na 2 shift lang kayo? Ang mga classrooms po namin talaga kulang. We have enough teachers na bigyan ng DepEd, but classrooms po talaga kulang. Nag-divide po ako, naglagay akong partition sa Bawat classroom. classroom? Opo. Para po ang class size namin ay maging 1:30. So Isang kayo, teacher to 30. Doon sa class, sa grade 1 and 2 lang po. so ang nangyayari, isang classroom, 2 klase? Ayan po. Pero may partition po may yun. partition, oo, para siyempre hindi na. At same grade level? Same grade level po. For grade 1 and grade 2 lang po. Kasi maliliit sila. Ayun. Yun ang ginawa kong innovation ni Sir dito na hinatay yung bawat classroom. Lumiit yung klase, class Lumit po. size, Opo. pero at least na-accommodate ang 2 klase. Yes po. Pinlano nyo rin, binalak na rin ho na maglagay ng metal detector, maglagay. Opo, pero hindi ho natuloy. Actually po, naglalagay sana ako ng metal detector na parang sa SM. Kaya lang kung makakita nyo, maliit yung gate namin. Wala nang dadaanan ng sasakyan. Kaya ang nag-intend lang po ako magbumili ng metal detector na yung bumili na lang. ng basic. Handheld. Sa handheld po, na metal detector. Ano ba ang dahilan na naisipan nyo na maglagay niya, bumili ng handheld metal detector? Kasi po doon sa aming isang high school dito, before mag-end ng klase ng school year 2024-2025, may nasaksak. Alam mo naman po ng buong bansa yun na mayroong nasaksak. Although sa labas, possible na dala rin ng bata yung panaksak sa loob. Kaya from there on po, nag-instruct ang aming SDS na mag-purchase ng metal detector. Although elementary kami, hindi ko na sineset aside na possible din mangyari sa amin kasi po. So prevention lang Prevention na po. mangyari. Pero sabi mo, kung sakali bang bilhin nyo na yung sir, sa mga higher level nyo na lang gagamitin. Opo, sa grade 6 po and grade 5. Kasi po sila yung medyo critical yung age. Na possible na, baka hindi naman sinasadya. Pero sa paano po, sabi niyo 2 lang security guard nyo, sino ang gagamit ng metal detector? Kaya mapapansin niyo po, marami naka-blue SPT officers namin nyo. Mga magulang. Mga parents po yan na tumutulong po. Sila pong hawak at mayroon na po akong kumbaga instructions at orientation sa kanila kung paano gamitin. So ngayon tumatanggap pa kayo ng mga enrollees? Opo, ongoing pa rin po. Mamaya pong mga 7 o'clock. Resume po kami ng enrollment sa covered course. Pero siyempre kayo yung pinakamalaking eskwelahan dito sa NCAA, may pinakamalaking bilang na mga enrollees. May napansin ba kayo kung bumababa o tumaas yung bilang ng mga nag-aaral? Sa tingin ko po, hindi naman tumataas. Okay. Sa amin pong school. Kasi po nakita kong hindi tataas dahil ang katabi naming eskwela, ang katabi naming division ay Paranaque po, na malapit lang po kaya nagkakaanoan kami ng mga estudyante. So hindi nagkakaroon ng malaking pagtaas sa bilang ng mga enrollees nyo? Opo. Bagamat kayo yung may maraming enrollees. Ilan nga? Sa ngayon, 10,000? 10,200 po. Pero dadagdagan pa ho Opo, yan? dadagdagan pa po. Okay. At sabi nga, kahit pa paano, yung bilang ng klase nyo na 30 students, sapat na ho yun para mas matuto yung mga estudyante. Opo. Maraming salamat po sa Ginoong Ronaldo Lara. Siya po ang principal ng CAA Elementary School dito po sa Las Piñas City. Nakikita ho natin, tuloy-tuloy pa rin yung pagpasok ng mga estudyante. Alas 6 ho ang simula ng unang shift ng mga estudyante dito sa CAA Elementary School. Mula po rito sa Las Piñas, balik muna tayo sa studio. Gusto mo bang mauna sa mga balita?
mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.